sinasabi po dito, Yahweh, dalangin ko yan. At sino tayo sa daan. Hapoy ikaw at lahat Yahweh ang pag-ibig at pinakita mo noong panahong lumipas. 7. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan sa aking mga at kung ako'y ayon sa pag-ibig ko at katapusan. 8. Si Yahweh ay mabuti at makatatunan. Itinuro niya sa makasalanan ang tamang daan. 9. Sa mapagpakumbaba siya ang magabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inakay. 10. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod, sa utos at tipan, siya ay sumusubaybay. Salamat po sa salita ng Panginoon at hinihingi ko po ang opening prayer ni Sister Vicky.
ay magbatian. Kung sino po ang mga bago, ay welcome po sa gawain. Meron po bang mga bago? Kung wala naman po, ay awitin po natin yung Ang Puso Ko'y Masaya pagkasama ko kayo. Tanawagan ko na po ang worship leader. Good morning. Good morning. Ayan, sinasabi po dito sa Romans 6:17, 18, at tatalon ako ng 22, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na imiligay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. At tayo, yung mga tinutukoy doon na pinalaya na mula sa kasalanan, at tayo ngayon ay alipin na ng katwiran at dahil yon sa ating pananampalataya. So, ang tamang tugon natin bilang mga pinalaya ay, Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord. Sige nga po, gawin nyo nga po yung steps natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I'm trading my sorrows
Sabi po sa Hebrews 4:16, let us therefore come into the throne of grace with confidence, that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Awitin natin itong awiting ito, declaring that Jesus Christ is our shield, our deliverer, our help in times of need. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. I will bless the Lord forever. I will
Patuloy po tayo sa presensya ng ating Lord. Patuloy natin awitin itong mga awitin na ito, declaring itong mga katagang ito sa ating buhay. Hallelujah. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me For your faithfulness to me.
mga salita mula noon hanggang ngayon. Salamat, Panginoon. Dahil totoo ka sa iyong mga sinasabi, Panginoon. Na hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung deliverer ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil inari mo kaming ganap sa iyong harapan. Sa kabila ng aming mga pagsuway, sa kabila ng aming unfaithfulness, nanatili kang tapat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos. Kaya patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy mo kaming i-lead sa iyong katuwiran. Dalhin bago, Panginoon. Natalikuran namin yung dati naming buhay. At matuto kami na lakaran yung katuwiran na dapat naming nilalakaran. At salamat, Panginoon, dahil may oras pa. Salamat, Panginoon, dahil nandyan pa yung grace mo para sa amin. Pero dalangin namin, Panginoon, na hindi mahuli ang lahat para sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na gisingin mo kami, Panginoon. Gisingin mo, Lord, yung mga puso namin, O God. At iparamdam mo sa amin na hindi kami mayaman sa oras. Ipaalaala mo sa amin, Panginoon, na totoo yung mga sinasabi mo. Paalaala mo sa amin, Lord, na hindi kami dapat maging kampante sa kinatatayuan namin. At tulungan mo kami, Lord, na hindi namin maabuso ang iyong grace sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na manghawakan sa mga pangakong ito. Tulungan mo kami to labor. Tulungan mo kami, Panginoon, to effort. To please you, Panginoon, sa buhay na ito. Huwag nawa kaming madatnan na nanlalamig. At dalangin namin, Panginoon, na ihanda mo kami, Panginoon, sa araw na ito, sa mensahe na aming maririnig, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na huwag nitong pagmatigasin ang aming mga puso. Baguhin mo kami, O God, at kaawaan mo kami, O God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat at dalangin namin na naibigay namin yung pinaka-the best na papuri sa pamamagitan ng mga awiting ito. Because you deserve all the glory and all the praises, oh God. You deserve all the glory and all the praises. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bring you back all the glory and all the praises. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa ating Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating pastor sa pagdadala ng kanyang salita.
Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Sige po, hinihiling ko po minsan pa na tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Maraming po tayong lahat, aming Diyos na buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw na itinagdag mo sa aming mga buhay. Sa panibagong pagkakataon na ito, Panginoon. Langin namin, Lord, na pangunahan mo kami sa araw na ito. Hindi ang kalooban namin ang masunod. Hindi ang layaw ng aming mga katawan ang masunod, kundi kung anong sinasabi ng Espiritu, kung anong sinasabi mo, kung anong kalooban mo, O Diyos. Na huwag kaming magpabaya, lalo na sa mga maliliit na bagay na tinuturing namin. At ang tinitingnan lamang ay ang mga malalaking bagay, O Diyos. Sa pananampalatayang ito ay walang malaki o maliit na bagay, kundi meron lamang pagsuko, pag-asa, at pakikiisa sa iyo, Panginoon. Kaya mas sa umagang ito at sa mga darating na panahon, kung loloobin mo, O Diyos, ay pangunahan mo kami. Lead us, Lord, and huwag mo kami hayaan na patuloy na maniwala o kumapit sa aming mga sariling pangunawa, Panginoon. Sa aming mga sariling kalooban, kundi sa iyong kalooban lamang. Dahil alam namin na sinasabi ng iyong Espiritu na pasama na ng pasama ang panahon. At eto na yung panahon na yon, O Diyos. Kaya mas malaki, Lord, ang pangangailangan namin. Mas kinakailangan ng bawat isa na magmadali. At huwag magsayang ng panahon, lalo na sa mga pag-aaral ng iyong salita. Lalo na sa pagkilala sa iyo. Lalo na, Panginoon, sa pag-unawa at pamumuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, sa tanging ministeryo ng iyong Espiritu Santo, ikaw ang magpapaunawa sa amin ito, ikaw ang magpapakilala at higit sa lahat, ikaw, Panginoon, ang magpapabunga nito sa amin. Kaya inilalagay namin sa iyo ang mga bagay na ito sa iyong banal na harapan dahil, Panginoon, hindi namin ito kayang mag-isa. Kaya patuloy mo kaming i-bend, patuloy mo kaming i-break. Nang sa gayon ay masigurado namin na kami ay naaayon sa iyong banal na kapamahalaan at sa banal mong kalooban. Lord, sa mga salita mong aming pag-uusapan sa umagang ito, O Diyos, ay maging malaking hamon at malaking tanda ito sa amin bilang mga lingkod at mananampalataya mo. Aming Diyos na buhay, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan, O Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Kung kayo po ay handa na, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. Siguro, basahin muna natin yung Acts 13. Yan, balikan po natin yung Acts 13. Ito pong Acts 13 ay hanggang verse 52, kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba? Yan, oo. At meron tayong 5 Sunday. Pangalawa na ito. So, meron na lang tayong natitirang 4. So, nasa na po ba kayo sa Sunday School? Verse 13. Mabilis. Sige po. Ngayon, basahin muna natin yung 6 to 12. Ayan. Sabi po dito ng kanilang mapuntahan na ang buong pulo o mapuntahan na ni na Pablo, no, ni na Saulo, yung buong pulo hanggang sa Paphos. Nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang propetang Hudyo na ang pangalan ay Bar Jesus.
Jesus. No? Kasama siya ng proconsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit si Elimas na salamangkero, ito yung si Bar Jesus kanina, tama ba? Sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ilayo sa pananampalataya ang prokonsul. Subalit si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa kanya ng mabuti. At sinabi niya, ikaw na anak ng Diablo at kaaway ng lahat ng katwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiliman na agad nahulog sa kanya at siya'y lumibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. Praise the Lord. Okay. So, dito po sa tagpong ito pong sina Bernabe. Kung naalala nyo last week, ay pinasadahan natin yung history ni Paul. No? Kailangan natin pag-usapan si Pablo dahil si Pablo po ay, ito yung kanyang first preaching. Okay? Ito yung kanyang first preaching pero hindi pa po siya tinatawag na apostol dito. Sa 14 pa. Sa next chapter pa siya tatawaging apostol. Okay? So dito po ang kanyang first preaching at dito nyo po mababalangkas, dito nyo mapapansin yung tinatawag na apostolic gospel. Yung structure po ng pagkakaturo dito ni Paul, yun po yung apostolic gospel. Okay. So alam po natin na halos 12 taon bago po nangyari ito, simula nung si Pablo ay nabulag sa Damasco, hanggang sa panahon na sila ay isugo ng Espiritu ng Diyos, ay humigit kumulang 12 years. 12 years. Okay? So yung 12 years na yun, ay marami pong nangyari kay Paul. Nandoon po yung siya ay na-disciple, right? Na-form siya sa Arabia, napunta siya ng Antioch para siya ay maglingkod doon bilang guro at propeta. Yan po yung title ni Paul, no? Kasama niya yan si Bernabe, kasama niya yung ibang mga kalalakihan doon upang siya ay magdeklara o mag-proclaim ng gospel. Pero during the time po, no, na siya ay nasa Antioch, siya po ay nagtuturo na. So, dito natin malalaman sa Acts 13 kung ano ba talaga yung laman ng itinuturo nila sa Antioch. Yung kanyang preaching, simula what verse? Simula anong verse? 16? Di ba? Tama ba? Acts 13, verse 16. Yan. Nung napunta na sila sa Pisidia, nagpunta sila sa mga sinagog doon. Yan, sa Perga ng Pamphylia at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Sinong Juan ito? John the Baptist. Mali. John, si Juan po, yung original na disipulo ni Christ. Kasama nila? Kasama ba nila si John? Opo, si John po ay madalas kasama ni Paul. Ha? Okay? So, malalaman nyo po na si Juan at si Paul ay nagkakasama po yan sa misyon. At pwede nating sabihin dito na si Juan ang nagdidisipulo kay o malapit na nagtuturo kay Pablo. Yan. Sino pang kasama dito? Sino pang kasama dito sa lakad na to? Sino pa? Si Lucas. Yung sumulat nito mismo. Okay? Okay. So dito nyo mapapansin
Okay, dito nyo malalaman yung structure ng apostolic gospel. Okay? Dito unang sinabi ni Paul na hindi kayo mapapabanal ng utos na galing noon kay Moises. Dito unang itinuro yon ni Pablo. So, ibig sabihin, kasama yon sa apostolic gospel. Okay? Dito unang tinuro na yung tradisyon nung una ay hindi ka mapapabanal niyan kahit gawin mo, kahit sundin mo. Okay? Sinasabi ko po sa inyo nung unang panahon, okay? Panahon ni Christ, lalo na, binago ni Kristo yung pananaw ng maraming Hudyo pagdating sa kautusan ni Moises. Okay? Kasi sa kautusan ni Moises, marami hindi po nakakatulong, lalo pang naghihigpit sa mga taga Jerusalem, sa mga Hudyo. Dito nagkaroon ng maraming bawal. Okay, sinasabi nila, ang tawag dyan ay oral tradition. Pag sinabing oral tradition, ito yung napagkasundo ang interpretasyon ng utos ni Moises. Kagaya po nung nabanggit ko nung una. Sabi po nung una, yung pare, pintasan, ang tinitingnan nila ay yung panlabas, which is yun naman talaga yung nakasulat. Kaya lamang, ang ginawa nila, in-extend nila. Dahil sa oral tradisyon o yung kanilang tradisyon at interpretasyon, sinabi nila, hindi. Dapat lahat ng maglilingkod sa templo, walang kapintasan. Lahat ng maglilingkod, kahit hindi sila pare. Lahat ng maglilingkod ay kailangan walang kapintasan kahit sa ginawa nilang extension ng law, na hindi naman yun yung interpretasyon ng law, para lang yun dapat sa mga Pariseo, ang tawag doon oral tradition. Nagkikwang nilang batas at mas sinusunod nila yun nung panahon ni Christ. So, ang ginagawa nila ay binabago nila yung interpretasyon ng law. Okay, Sabbath. Bawal mag-trabaho. Pero pag pinadefine mo yung salitang trabaho, ano bang ibig sabihin ng trabaho nung unang panahon? Para sa kanila, pag sinabing trabaho, lahat bawal. Ano ibig ko sabihin? Bawal kang magligpit ng higaan mo, di ba? Nung pinagaling ni Lord yung nasa puso, yung lumpo, sinabi niya doon, tumayo ka, kung ligpit mo ang iyong higaan at ikaw ay umalis. Nung nakita ng mga Pariseo yung ginagawa ng lumpo na nililigpit yung kanyang higaan, anong sinabi ng Pariseo? Anong sinabi ng Pariseo dun sa lumpo? O nung pinagaling ng Lord? Bakit mo nililigpit yan? Hindi mo ba alam Sabat ngayon? Bawal yan. Hindi nila nakita yung nakakalakad yung lumpo. Kasi maniwala kayo sa akin, matagal nang nandoon yung lumpo. Hindi lamang po siya kahapon nandoon. Matagal na siya. Naalala niyo po yun? John chapter 5. Yan. John chapter 5. Nasa pool ng Bethesda, yung kinakalawkaw yung tubig. Tapos paunahan silang pumunta sa tubig kasi naniniwala sila gagaling sila dun sa tubig. Pero eto naman, kamusta naman? Halos more than 30 years na yung lumpo doon, hindi pa siya gumagaling. Ang reklamo niya, wala maghahatid sa kanya sa tubig. Naalala niyo na? Tinanong siya ng Lord, gusto mo bang gumaling? Anong sabi niya? Wala po kasi magdadala sa akin sa tubig. Sabi niya, hindi. Hindi yan ang kailangan mo. So pinagaling siya ng Panginoon at pinabuhat sa kanya yung kanyang higaan. Nung nakita ito ng mga Pariseo,
Hindi sila namangha na nakakalakad na yung lumpo, pero nakita nila yung ginawa na pagdiligpit na higaan. Alam nyo kung bakit? Kasi sa pagiging legalista ng mga Pariseo, doon nila pinapakita na mas banal sila kaysa sa iba. Sa pagpuna nila ng mali, pinapakita nila na mas tama sila at mas matuwid kaysa sa iba. Hanggang ngayon, maraming ganyan. Ang tawag dyan, modern Pharisees. Again, oral tradition yan. Pag sinabing oral tradition, yan po ay mga aral na interpretasyon sa Biblia o sa salita ng Diyos na pinagpasapasahan lang at pinamana lang sa mga susunod na henerasyon na hindi naman malinaw kung tama yung aral, pero ginagamit nilang sandata para pumatay. Ang tinitingnan nila is legalidad. Pag hindi ka sumunod, anong tawag sa'yo? Blasphemer. Sa panahon ngayon, anong tawag pag hindi ka sumunod? Walang kabanalan. Pero dito nyo mapapansin, simula sa verse 16, yung structure ng apostolic gospel. Okay? So alam natin na si Paul, inaral niya yan, tinuro yan sa kanya, dahil siya po ay naging disipulo ng mga apostol. Di ba? Una, pinakita muna siya, pinakilala muna siya sa mga apostol. Naalala nyo? Kailan nga yun? AD something. Ha? Sabi nga ng anak ko, AD, wow. AD, kailan siya pinakilala sa Jerusalem? Hindi na po nakakaalala. AD 38. No? Nakasulat yan sa Galatians 1:18. First time niya nakita si Peter and si James. Si James po dito ay si James na, sinong James ito? Kapatid ni Jesus Christ. Half brother. Yeah. Si Peter, kilala niyo yun si Peter, so pinakilala si Paul kay Peter and si James. Sila po yung bumubuo ng council ng church, ng Christian church noon sa Jerusalem. Sila yung nasa head office. Sila yun. Yeah? Okay? So, simula AD 38, pinakilala nila si Paul dito sa mga mananampalataya at siya ay ginawang disipulo. Okay? So, malinaw po na ang nag-disciple sa kanya ay mga apostol. So, yung tinuturo niya ngayon dito, kagaya ng sinasabi ng iba, ay ayon talaga sa turo ng mga apostol. Although, maraming kumukontra dyan. At sinasabi na si Paul daw ay taliwas yung tinuturo sa mga tinuro ng mga apostol. Hindi po. Ang problema po dito, again, uulitin ko, kahit sa panahon natin ngayon, yung interpretasyon sa turo ni Paul. Kasi kung aalisin po natin yung sinulat ni Paul sa Bible, ilan na lang ang books of the Bible? New Testament. Sige, New Testament na lang. Ilan ang books na lang ng Bible sa New Testament pag tinanggal nyo lahat yung sulat ni Paul? Ha? Ilan? Ilan na lang? Di ba? So, even si Peter, sinabi niya na yung sulat ni Paul, kapag hindi naintindihan ng tama, makakasira. So ngayon, mga kapatid, kagaya ng nabanggit ko last time, ang salita ng Diyos ay dapat nagpapabanal. Ang ebanghelyo dapat nagliligtas. Pero ano pang ginagawa ng ebanghelyo sa puso ng tao? Pinapalabas ng ebanghelyo yung katotohanan kung ano talaga ang karakter at laman ng puso ng taong nakikinig ng ebanghelyo. Pinapalabas ng ebanghelyo yung totoo dito. Okay? Lalabas at lalabas ang totoo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay nagbubuo at nagwawasak. Hindi po totoo na dapat
Kung totoong salita ng Diyos ang tinuturo sa pulpito, hindi dapat tayo nagkakagalit. Hindi po totoo yun. Naniniwala po ako kung totoong salita ng Diyos ang itinuturo sa pulpitong ito at ang nakikinig ay hindi lahat mananampalataya, mag-aaway-away talaga ang hindi mananampalataya sa mananampalataya. Mag-aaway talaga yung totoong lingkod ng Diyos sa mga nagpapanggap na maging lingkod ng Diyos. Yun ang gagawin ng gospel. Now, kung umattend kayo ng adults camp, ano yung tema ng adults camp? Ha? Restoration. Okay? Bakit mahalaga yung restoration? Bakit mahalaga yung restoration? Sino dito ang nakakaunawa ng phrase na common ground? Anong ibig sabihin ng common ground? Okay. Parehas tayo ng naiintindihan. Parehas tayo ng gusto. Parehas tayo ng basihan. Okay? Same ground. Pag wala tayo sa same ground, hindi tayo magkakasundo. Kung hindi natin may establish yung baseline, na tama yan, totoo yan, nagkakaintindihan tayo, hindi tayo magkakasundo. Now, ang common ground natin is gospel. The common ground is salita ng Diyos. Ang common ground natin should be kung ano yung sinabi ng Diyos natin at itinuro ng mga naunang apostol sa atin. Correct? Kaya nga ang tawag sa atin ay apostate. Apostolic. Okay. Ang tawag sa atin ay apostolic. Yan. Dahil ang baseline ng lahat ng apostolic is yung apostolic gospel. Okay, may mababasa pa kayo na church na full gospel. Yes, apostolic na full gospel pa. Sama-sama na doon lahat. Pero yung apostolic lang, okay na yon. Naintindihan na ng marami yon. Ibig sabihin yung gospel mo ay, galing sa tinuro ng mga disipulo, ng mga naunang apostol. Ito yung larawan nun, yung tinuro dito ni Paul. This is the first time that Paul preaches. Ito yon. Kung titingnan nyo, babalangkasin nyo, nagsimula siya ng Old Testament to prove na yung plano ng kaligtasan at Christianity is prophetic. Itong nangyayari ngayon sa atin, itong pagiging Kristiyano natin, hindi ito nangyari lang dahil sa aksidente. Pinaliwanag niya rito na nangyari ito noon pa dahil ito ay kalooban ng Diyos. Ito po ay prophetic. Okay? So pinaliwanag niya, Exodus, simula sa Exodus hanggang kay David, hanggang sa makarating siya kay Jesus Christ sa verse 23. Dahil sinasabi niya doon na si Kristo ay galing kay salipi ni David, kagaya ng nasusulat. Okay. So doon, pagkatapos niyang sabihin yung kay Kristo, sinabi niya lahat na nangyari kay Kristo, pati yung pinaka-importante. Ano yun? Pagkabuhay na maguli. Yan, favorite subject yan ni Paul, resurrection. Naniniwala siya na yung pangyayaring yan ay critical sa pananampalataya natin. Kasi kung patay ngayon, hanggang ngayon si Kristo, wala tayong sinasambang Diyos ngayon. At hindi siya totoong Diyos. Kung nananatili siyang patay, katulad ni Muhammad, ni Buddha, na ngayon, hanggang ngayon, nabubulok sa lupa. Nasa lupa, patay. Di po ba? So, ipinipreach niya yan dahil yan ay totoo, bagamat wala siya nung araw na yun. Ha? Ang tinatawag nga dito, yung mga kinakasiyan ng Espiritu ng Diyos, matindi yung paniniwala nila, bagamat hindi nila nakita. Sabi nga ng Panginoon, mapalad yung naniniwala kahit hindi niya nakita. Kaya nga lagi niya nire-rebuke yung mga disipulo niya, di ba, ni Christ noon. Pag may magsasalita at magde-declare na Gentile ng faith kay Christ, lagi siyang lilingon sa kanya mga disipulo. Nakita niyo to? Ito, narinig lang ako nito. Hindi ako nakakasama nito. Hindi nga ako nakikita nito ngayon lang. Pero kinan nyo kung gaano katindi siya mag-declare ng faith. Kayo?
Pero sila yung magiging apostolic, ha? Pero ano sinasabi ni Christ sa kanila? Di ba? Now, don't think na kapag nag-preach ako dito ng gospel at hindi tayo lahat nagkakaisa sa Espiritu, tatanggapin natin yung gospel o tatanggapin natin yung salita ng Diyos na may kagalakan. Sa isang lugar na kung saan meron silang oral tradition, tinuro mo o nagsermon ka tungkol sa ebanghelyo ng Diyos kung paano siyang naituro sa Biblia, hindi nila tatanggapin yon katulad ng mga Pariseo noong unang panahon. Di ba? Anong sabi ng Lord sa mga Pariseo noong unang panahon? Kahit sinong iharap sa inyo, i-reject nyo. Wala kayong tatanggaping Misaya. Bakit? Kasi ayaw nilang mawala yung authority sa kanila. Ayaw ng mga Pariseo na mawala yung authority na dapat sila lang yung nakikita ng mga tao na banal. Di ba maraming ganyan ngayon? Ayaw ng Pariseo na matabunan sila. Kaya kahit anong ipakita ng Lord na sign and wonder, lagi nilang tinatanong, kung ikaw ang Misaya, patunayan mo sa amin, magpakita ka ng sign. Sabi ng Lord, ano pa ba? Ano ba mga kailangan yung makita? Di ba? Tapos, ikaw ba talaga ang Misaya? Anong sagot ng Lord? Ako at ang Ama ay iisa. At kumuha yung mga Pariseo ng bato. Bakit siya babatuhin? Ano sabi? Ikaw na tao, sasabihin mo na Diyos ka? Di ba naintindihan nila yung ibig sabihin ni Kristo? Babatuhin niya. Sabi ni Kristo, saan niyo ako babatuhin? Dahil sa mga ginawa ko, hindi niyo ba nakita? Hindi ka namin babatuhin dahil sa mga ginawa mo. Babatuhin ka namin dahil sa sinasabi mo. So, kahit pala humingi sila ng sign, baliwala. Di ba? So, anong point? Ang point dito, kapag kausap nyo ang Pariseo, hindi yan magpapatalo. Hindi nila tatanggaping mali sila. Bakit? Kasi matagal na panahon na tradisyon yung kanilang tinuturo. At maraming namatay dun sa tradisyon na yun. Walang lumagong mananampalataya sa ganong aral na tradisyon ng mga tao, lalo na sa panahon ngayon. Walang lumalago doon na mananampalataya. Meron lang doon yumayabang ng yumayabang. Pero yung lumalalim ng lumalalim sa pananampalataya, wala. Naririto ngayon, pinakita sa atin sina Paul, sina Saulo at sina Bernabe. Anong ginagawa ng mga taong ito? Nananahimik sila sa Antioch. Sinabi ng Lord sa kanila nung sila ay nagpa-fasting. Nangungusap ang Lord pag nagpa-fasting. Fasting kasi is the way nila ng worship. Ulitin ko, fasting is the way ng worship. Pero the way they do fasting, hindi ibig sabihin ay walang pagkain. Pwede rin, may grain. Alam niyo yung grain? Pwede silang kumain nun. Pag nagpa-fast sila. Hindi ko po sinasabing Daniel fasting na ginawa natin noon. Daniel fasting, right? Naalala niyo yun? Youth? Oo, Daniel fasting daw, bawal daw ang meat, bawal ang rice. Oo, bumili naman ng isang katutak na kamote. Oo. Fasting pero isang katutak na kamote ang kinain. Hindi fasting yan. Oo. No, wag lang daw isasaw-saw sa asukal. Kahit na. Okay? So, habang sila ay nagpa-fast ng usap ang Holy Spirit, sabi ng Holy Spirit, ibukod mo sa akin si Bernabe at si Saulo. At ipapagawa ko na sa kanila. Doon na nagbago ang lahat. At ipapagawa ko na sa kanila kung ano yung pagkakatawag ko sa kanila. Hanggang sa dumating tayo dito. God sends restorers into spiritual conflict. Ang una mong tatamaan, conflict. Ikaw ay restorer, hindi ka lang evangelist. Dahil ang ministry na iniwan sa atin ay ministeryo ng pakikipagkasundo. Okay? So ikaw, pag pinadala ka, restorer ka, i-restore mo yung tulay nitong mga taong ito kay Kristo. So yun yung purpose mo kung bakit ka nandoon.
hindi ipakita sa kanila na istrikto si Christ. Anong ibig mong sabihin, pastor? Hindi ka pupunta sa isang lugar at sasabihin mo sa mga tao, maiksi ang buhok mo, wala kang kabanalan. Maiksi yung palda mo, wala kang kabanalan. Hindi mo gagawin yun. Dahil pag sinabihan mo yung mga taong nun, mabubuo ba yung tulay papunta kay Kristo? O sasabihin nila sa iyo, ang tindi naman ng relihiyon nyo. Oo. Di ba? May isang pastor. Buong araw siya nangaral ng gospel sa church niya. Ang daming tao. Sa sobrang pangangaral niya ng gospel, nakalimutan niya ng kumain. Nung gabi, kakain na siya. After niya mangaral, mag-counsel, etc., may kumatok sa kanyang pinto. Pagkatok sa kanyang pinto, nakita niya nakakurbata. Ang tanong sa kanya, kumakain ka ba ng baboy? Nandito kami para mag-evangelize. Pero ang tanong ko sa iyo, kumakain ka ba ng baboy? Sumagot yung pastor, oo, yun nga ulam ko eh. Wala kang kabanalan. Pero mag-evangelize daw. Pero anong sinabi doon sa pastor? Wala kang kabanalan. Patutuloyin nyo pa yun sa bahay nyo? Patutuloyin nyo pa? Oo, papakainin ko ng baboy yun. Kumakain ka ng baboy. Sinabi sa akin, kumakain ka ng baboy? Yun. Oo nga, feeling ko, high blood ako. You see the difference? Sila, hindi niya yun, hindi yun. Ano lang ang sinabi dito ni Paul na talagang matindi? Anak ka ng dyablo. Ngayon nga ang sinasabi natin, anak ka ng tatay mo. Di ba? Tatawagin mo yung ano, hoy, alika nga rito, anak ka talaga ng tatay mo. Ano ibig niyo sabihin? Compliment ba yun sa tatay niya? Pag sinabing, anak ka talaga ng tatay mo. Oh. Ano ibig sabihin nun? Positive ba yun? Negative? Kunyari, tinatawag ni Jenny si Jumong. Sister Jenny si Jumong. Jumong, halika nga rito. Anak ka talaga ng tatay mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi yun maganda. Something na parang may, sa dinami-dami ng ugali ng tatay mo, yung pangkatamaran. Right? Para kasing gano'n ibig natin sabihin. Hindi maganda yun. So pag sinabing anak ka ng dyablo, sa panahon nila, mura yun. That is not something good to say. Ngayon, sasabihin ng mga tao nakakarinig, grabe ka, Pablo. Puspos ka ng Espiritu Santo, nagmumura ka. Di ba? Ngayon, sasabihin niyo sa akin, so pwede po palang magmura? Hindi po, ano? Iba kasi siya. Ako, paano yun? Po. Di ba? Sabi ni Paul, puntahan niyo sa verse 6. Ayan. So, nakita talino, pero ano, bawat kingdom, sabi sa Bible, ito ay ni-raise ng Panginoon, pero ito ay sa likod nito may espiritu ng kaaway. Tatanungin ko kayo, ano nangyayari ngayon sa mundo? Magsisimula na yung World War III. Pang ilang araw na ng gera ngayon sa Middle East? 9?
9 days? O 10 na? Hindi tumitigil ang Iran kahit patay na yung kanilang leader. Bakit? Hindi naman kasi leader na yun na nagpapatakbo ng Iran. Maraming nakatagong bansa na tumutulong sa kanila, hindi lang nagpapakilala. Ayaw lang mag-public. Okay, maraming naniniwala na China, yung ginagamit na drone ng Iran, made isla at mga dagat sa paligid ng kanyang tinatawag na teritoryo hanggang Palawan, no? Sabi ng marami, nag-establish ito ng parang radar o nag-establish ito ng sa ilalim ng dagat, nag-establish sila ng radar na malayo pa lang yung mga kalaban, nakikita na nila. So yun yung ginawa nila sa Southeast Asia. So itong Russia, same. Yes? Sinusupplyan nila yung Iran. Kaya si Iran hanggang ngayon malakas ang loob. Yung iba pag nawala na yung leader mo, tigil na. Tama? Oh. Pero yung mga tao ay magiging mapagmahal at tatalikod sa pananampalataya, mangyayari yan lahat. Ha? Katulad ng sinabi ko nung last week, kung naaalala nyo, kung kayo ngayon ay patamad-tamad at nalalamig na mananampalataya, hindi darating ang araw ng restoration ninyo kung wala kayong gagawin ngayon. Okay? Walang mangyayari. Darating ang time lang na patuloy lang titigas ang puso at tatalikod yan sa pananampalataya. Hindi nila alam, nakatalikod na pala sila sa Panginoon. Hindi kasi dadating yung restoration, hindi yun mangyayari kung wala tayong gagawin. Now, itong gera na ito, mangyayari po yan talaga. Okay. Ngayon, sa mga susunod na panahon, pwedeng pumalo ang gasolina ng 70 pesos per liter. Anong epekto niyan sa atin? Marami na naman tataas na bilihin. Yes? Okay? Marami na naman tataas na bilihin. Marami na naman mahihirapang Pinoy. Mahihirapan tayo. Maraming tatamaan. Mamumroblema. Hindi po pwedeng tumigil ang pagiging mananampalataya natin dahil nagugutom tayo. Hindi pwedeng tumigil ang pagiging mananampalataya natin dahil wala tayong pamasahe. Hindi pwedeng tumigil ang pagiging mananampalataya natin dahil nahihirapan tayo. Darating ang panahon na mas mahirap pa kaysa sa mangyayari ngayon o nung nangyari nung pandemic. Suko na. Paano pagdating na talagang ikaw, kaya sabi ko, hindi tayo nilolaunch ng Lord. Kasi once lumabas ka ng iglesyang ito, restorers will be put into spiritual conflict. Paano ka tatayo sa gitna ni Bar Jesus? Kung dito pa lang sa gitna ng mga mananampalataya, hindi ko yung faith. Nasa pera? O nasa pangako ng Diyos? Nasaan ba? Lahat na ng balakid, lahat na ng excuse ginawa ng mananampalataya para lang hindi makasunod sa Diyos niya. So sasabihin niyo sa akin, mananampalataya yung mga yon. Okay? Sabi ko, kaya gusto ko silang kausapin, 1 taon din po yung in-announce na next year may camp po sa Bicol, ay sa Manila. Di sana, pinaalalahanan natin yung mga, kamusta na? Nag-iipon ba kayo? Anong pwede natin gawin para magkaroon tayo ng funds? Minister ka, ikaw yung leader eh. Dapat ginawan mo ng strategy yung mga bata, tinuruan natin. Hindi yung pagdating ng araw na ito na, sasabihin natin walang interest kasi hindi rin po libre. So ano gusto natin? Sasahod lang talaga tayo? Yun ba yung naiisip natin sa faith natin? Wala talaga tayong gagawin? So anong gospel yung tinuturo natin? Ano yung ini-impart mong tradisyon sa mga bata na yan? So pag sila ngayon yung malalatanda na, malalaki na sila, kagaya din sila ng mga nauna sa kanila, wala kami magagawa. Ito lang kami eh. Hindi ba yan yung number 1 na tumatakip sa paglago mo? Pag sinabi mong wala parang sinasabi mo, wala kaming pag-asa eh. So wala tayong wisdom na gawin yung dapat gawin. Kahit alam natin yung salita ng Diyos.
O naranasan natin yan nung camp. Kahit alam natin yung tatlong rule, kanino pa rin tayong boses sumunod? Yung iba habang naglalakad, nire-recite pa nila. Ano? Sasabihin ng Diablo. Ano nga ulit yung salita ng Diyos? Sabi ni Lord, nandito daw siya, hindi niya ako iiwan. Boses lang daw niya yung papakinggan ko. At humingi daw ako ng saklolo, tutulungan niya ako. Ah, very good, sabi ng Diablo. Sige, liko. Maya tinatanong ulit ng Diablo, ano nga ulit yun? Very good. Sige, kanan. Kari-recite lang. Tapos nung sinabi ng Diablo na kanan, kanan ka. Kaya po ang ginawang partners is yung mga magkakakilala, yung close para intimate, mag-asawa. Yan. Para alam mo yung tinig ng asawa mo, di ba? Eh, ang problema, yung asawa nagsasalita at saka yung nanggugulo nagsasalita. Sabi nung nanggugulo, kaliwa. Sabi nung asawa, kanan. Pumunta sa kaliwa yung sabay na sila, sumasabay na. Sinasabay talaga, nanggugulo talaga yung kaaway. Sumasabay sa... Oh. Maganda yung activity, yes? Maraming realization. Kasi kahit alam mo yung salita ng Diyos, ligaw pa rin. So, hindi guarantee na kung mo alam mo, kabisado mo yung verse, nagkakaroon ng effect. So, tayo pong mga mananampalataya, kagaya kahapon yung ginawa ng mga ministers, and I thank the Lord sa ginawa nyo kahapon. Malaki ang impact nun. Pero conflict will arise pa rin. Huwag kayong umasa na kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos, smooth lahat. No. Ang totoo niyan, makakakuha tayo ng balakid. Laging may kukontra dyan. Laging may gagawa ng paraan dyan para hindi tayo matuloy, para hindi kayo makasama. Maraming bagay ang pwedeng gawin ng Diablo dyan. No, strategy ng kaaway yun. Because the first rule of prayer, opening heart. Being truthful to the Lord. Being honest. Because we can never be restored if we are not honest sa kailangan mo sa buhay. Lord, ganito ako. Paano ka i-restore kung hindi ka naman honest? Paano i-heal kapag idinideny mo na may masakit sa'yo? Eh tayo pa naman, ayaw natin na malalaman ng mga tao may sakit tayo dahil feeling natin kahinaan yun. That's weakness. No, I'm strong. Right? Sasabihin sa'yo ng anak mo, Dad, okay ka lang? Ay, okay lang ako. Sige, mauna na kayo maglakad. Pag alis ng mga anak mo, sakit na likod ko. Ayaw mo ipakita sa kanila yung vulnerability side mo, yung vulnerable side mo. Ayaw mo ipakita yung vulnerability mo na nahihirapan ka talaga. There's no shame. Because lahat tayo nahihirapan. Kaya anong tanong doon sa workbook nyo? Saan kayo napagod? Nire-review ko po yung mga sagot nyo. Meron yata doon nawala siyang clinic. Yes! Wow! Ay, yes po. Medyo pagkapa ko doon sa papel, medyo dumiin yung ballpen. Madi. Pwede mo pangalanan. Alam niyo po kung ano nakasulat. Pinagpasa Diyos ko na po.
proconsul. So gagawin lahat ng dyablo para hindi kayo makapag-evangelize, para hindi kayo makapangaral. Pag may taong ganito, anong ginagawa nyo? Alam ko nakasagap na kayo ng ganitong tao. Anong ginagawa nyo? Alam ko nakasagap na kayo ng ganitong tao. Yung iba, hinahayaan lang. Yes? Pinapabayaan lang nila magsalita. Ganun po ba yung ginagawa natin? Hinahayaan lang natin. Hindi natin pinapatahimik. Ako po ganun din yung ginagawa ko. Pero mali po yun. Gayahin po natin yung ginawa ni Paul. Hindi ko sinabing ituro mo, hoy, anak ka ng dyablo, tumahimik ka. Hindi po ganun. Okay? Patatahimikin natin siya sa pamamagitan ng rebuke. Hindi yung anak ka ng dyablo. Patunayan mo na mali yung sinasabi ng tao. Papatahimikin mo siya sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng ebidensya ng katwiran ng Diyos. Isa yan sa trabaho ng nagre-restore. Pag tinanong ka kasi, bakit kailangan naming ma-restore? Bakit kailangan naming ma-reconcile? May ebidensya ka kung bakit. Yun yung ginawa ni Paul. Pinaliwanag niya yung gospel. Kasi maraming kokontra. Maraming nagpipray na hindi kayo matuloy. Maraming may ayaw. Maraming may gusto na magbabad ka lang dyan sa activity mo kung ano man yan. Ang dyablo, ayaw niya tayong lumago. Ang dyablo, ayaw niya tayong maging restorer. Gusto ng dyablo hanggat maaari, dadaan yung panahon na isa ka pa rin sa nire-restore. Masaya siya doon. Masaya siya doon. Ayaw ng dyablo na ma-restore ka. Kasi alam niya, pag na-restore ka, magiging restorer ka. Ayaw niya nun. So, anong gagawin niya sa'yo? Mananatili ka na dyan sa estado, nasasabihin mo sa sarili mo, wala hanggang dito na lang Wala akong magawa Ang daming problema Uulitin ko, hindi titigil ang problema dahil pasama ng pasama ang mundo. But it doesn't mean nagsasara ang grace ng Lord. So kung naniniwala ka na kahit sa kahuli-huli ang panahon, gagamitin ka ng Lord to restore souls to Him, gagamitin ka ng Diyos. Kasi wala akong nabasa sa Biblia na kahit may persecution na ng Antichrist, titigil ang mga mananampalataya sa kanilang ministry. Meron po ba? Wala. In fact, magpapadala pa siya ng anointing na dalawa, anointing ni Elijah at anointing ni Moises. Sa end times. And I believe na ito na yun, nandito na yun. Ha? Bakit niya gagawin yun sa end times? Kasi marami pa rin kailangan makalapit sa Diyos. Sa kahuli-huliyang sandali, marami pa rin mga hindi naniniwala sa Diyos na pwede pang maligtas. Pero para sa ating mga nagsasabing nakakilala na tayo sa Diyos at hanggang ngayon nagdidili-dali tayo, wala tayong ginagawa, at hinahayaan natin si Bar Jesus na manguna, ay hinahayaan natin itong mga taong to na i-discourage tayo, hinahayaan natin sila na mag-ngusa para sa atin, magsasara sa atin ang pintuan ng biyaya. Hindi dadating yung restoration mo. Kung hanggang makikinig ka dito kay Bar Jesus, hindi dadating ang restoration mo. Maraming bula ang propeta sa mundo. Ano bang pag sinabing propeta, ano ba ibig sabihin nun? Nagbibigay sila ng counsel, spiritually daw, nagbibigay sila ng foresight, na insight, nagbibigay sila ng strategy, advice. Maraming ganyan ngayon. Pag nagbukas ka ng TV mo, ma'am, anong unang-una mo makikita? Pag nag-YouTube kayo, ano yung palaging nakakainis na biglang sumusulpot na lang habang nanonood kayo ng YouTube? Ha? Ads, advertisements. Isa yan sa malaking impluwensya natin, correct? Ads. Maraming yumayaman dyan. Oo. Shampoo lang Kaya nga ang ginagamit nilang model, mga kilala Kasi yun yung pinaka-advisor. Pag nakita natin na uy, ang ganda ng buhok niya. I-try ko nga yung shampoo na ini-endorse niya. Hindi naman nila ginagamit yung shampoo na yun. Maniwala kayo sa akin.
May sariling treatment yan mga yan. Ang ibig kong sabihin, when people speak sa TV, maraming naniniwala, lalo na kapag sikat yung nagsasalita. Ang tawag doon, false prophets. Bukod pa yung false prophets talaga na nasa mga churches. Pero maraming false prophets. Giving false information, giving false hope. All those people are false prophet. Ngayon, kung isa ka dyan, giving false hope, false prophet ka. Ngayon, kung sasabihin mo lang sa mga nasasakupan mo, wala po tayong pag-asa, ganito po talaga tayo, so nganga na lang tayo, that's false hope. Hindi ka nagbibigay ng hope. Not giving hope is giving false hope. Tandaan niyo yan. Pag wala man lang glimmer of light sa pananalita mo, wala man lang encouragement sa ginagawa mo, you're giving false hope. If you're not giving hope, you're giving false hope. Yun yung totoo. Akala kasi natin kung hindi tayo nagsasalita, wala tayong sinasabi. Actually, marami. Hindi po ba? So maraming impluensya. Hindi ko po sinasabing huwag kayong manood ng TV, ha? Marami kasi nagsasabi nung pag nanood tayo ng TV, may impyerno tayo. Which is somehow technically true. Pero I trust yung mga mananampalatayang may salita ng Diyos, they can discern kung tama ba yung napapanood ko, kung okay ba yung napapanood ko. Oo. Kasi one time sa BS Japan, right, andun si Sister Weng, may nag-open si na Sister Len. Kasi when the celebrity speaks about Jesus, ang example yata nung sina Boy Abunda, nag-i-speak sila about their faith. And yung faith nila na pinoproclaim nila, ang layo sa gospel, ang layo sa Bible, ang layo doon sa Kristo na kilala natin. Ang problema nito, maraming maniniwala sa kanila na tama sila. Bakit? Sikat eh. Kahit sabihin nila, di ba si Oprah Winfrey, kilala si Oprah Winfrey, right? Ang daming naniwala sa kanya nung sinabi niya na maraming daan papuntang langit, hindi lang si Christ. Alam natin na hindi totoo yun kasi sa Bible, anong sabi? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero anong sabi ni Oprah? No, pwede kang maging Muslim and go to heaven. We are worshiping the same God. Iba-iba lang ng kultura. Kita niyo yun? Sikat si Oprah. Palakpakan niya yung mga tao. Bakit? No worries. Dahil kahit Catholic ka, etc., you will still go to heaven. Kasi isang Diyos lang ang sinasamba natin. At yung Diyos natin, author ng pag-ibig. Basta umiibig ka, sa Diyos yan. Patay. Ano ngayon? Palakpakan yung mga tao. Merong isang audience na tumayo. Talagang nirebuke niya. Sabi niya, mali yun. Paano si Jesus Christ? Ano yung sinabi niya sa Bible na siya lang yung way? Anong sabi ni Oprah Winfrey? Ano si Jesus Christ? Iba siya. Kung tinatanggap mo si Jesus Christ, good for you. Kung tinatanggap mo si Allah, good for you. Sige nga. Pag ganun yung gospel na naririnig ng mga tao, lalo na yung mga wala talagang gustong maging committed sa salita ng Diyos, ililigaw yun na marami. Ang tawag doon, bulaang propeta now. Maraming ganyan. Ano pang magiging bulaang propeta mo? Tradisyon. Kultura ng pamilya. Kaya nga mahalaga ang kultura ng pamilya. Anong kultura ba ang iniiwan mo, nanay at tatay, sa mga anak mo? Kasi dadalhin nila yan sa kanilang sariling pamilya. Ano yung pinapakita nating kultura sa kanila? Paano ba dapat? Kailangan ba lumaban sila? Ano bang gusto natin? Ano ba yung tinuturo natin? Kuhanin nyo? Huwag nyo hintayin dumating? Ano ba yung kultura natin tinuturo? Na kapag ganito, wala tayong magagawa. Pwede tayong hindi sumunod sa Diyos kapag marami tayong problema, marami tayong excuses. Anong kultura ba yung tinuturo natin? Because if
We cannot restore our own family. Mahirap yun. Ngayon, pwede nyo sabihin sa akin, paano yun, pastor? Hirap talaga. Kung hindi ikaw ang magre-restore directly sa family mo, you'll be the one to ask to help. Ikaw ang hihingi ng tulong para sa pamilya mo. Kasi kahit, alam niyo yun, minsan kasi ako, katulad ko minsan, parang hanggat maaari yung problema ng pamilya namin, ayaw kong malalaman ng iba. Kaya lang, nandun yun sa premise na kaya naming i-resolve yung problema namin sa amin lang. Pero kung nakikita ko na hindi ko kayang i-resolve yung problema namin sa amin lang, kailangan ko ng tulong. At para makatulong, para makahingi ako ng tulong, kailangan ko humingi ng tulong. Kasi obvious na hindi ko kaya eh. Bakit? Paano ko nalamang obvious? Lalong lumalaki yung apoy eh. Lalong nagiging malaki yung distance eh. Ng bawat isa. So obviously, hindi ko kaya. So kinakailangan ko ng tulong. Problema, hindi ako matutulungan ng maayos kung hindi ako magiging honest dun sa hihingan ko ng tulong. Malalaman nila yung problema namin. Yes. If for the sake of reconciliation and restoration, yes, malalaman talaga. Ayaw ko nga malaman nila eh. Wala tayong magagawa. It's your choice. Ako personally, kahit sinasaway ko talaga, wag kayong maingay, wag niyo ipaalam. Kasi kung kaya namin gawan o solusyonan. If we can stop, pause for a while, pray together, sige, mag-isip tayo ng solusyon. Remember, we're a team. Hindi tayo magkakaaway dito. Magkakaiba lang tayo ng opinion. Pero we have to understand, we need to have a common ground. Pero kung wala na talaga, mahirap, at hindi mo na kaya, huwag tayong manahimik. Act as soon as possible. Huwag nating hayaan itong conflict, katulad ng ginagawa nitong ni Bar Jesus, na manatili. Puspos ng Espiritu Santo si Paul so he knows exactly what to do. If we are, then we have to do kung ano yung tama. Mahirap. Sabi ko nga doon sa in-advise ko kahapon, there's two paths, right? Sabi ko sa kanya, if you want na ma-reconcile yung family mo, then you have to make sacrifices. Ikaw yung magli-lead niyan. Pero kung gusto mo yung comfort and pleasures ng buhay na meron ka ngayon at pipiliin mo yung direksyon na yan, goodbye to your family. Hindi kayo magkakasundo magpakailanman. Hindi darating ang time na magkakaroon kayo ng unity because no one wants it kasi wala namang gumagawa ng paraan. Now, same for us. Lahat tayo may problema sa pamilya, yes? Tama ba? Lahat tayo may issue. Pero it doesn't stop us from being family. Ulitin ko, pamilya pa rin tayo. Even dito sa church. Pero kung walang mag-a-act, walang magiging honest, even dun sa sinusulat nyo, no restoration will come. Kaya ngayon yung unang requirement ng camp, be honest. Alam niyo yun? Be transparent. Sige, let it go. Kaya mo malaman. Di ba? For example, galit ako kay Sister Wing Reyes, susulat ko dun. Na-offend ka na ba? Pakalanan mo. Thus, meron pang tanong doon, what happened? Yes? Brief summary lang. Hindi ko siya gusto, naartihan ako sa kanya. Period. That's true. Yun yung nararamdaman mo eh. Now, for so many years, ganyan ka. Kaya yung pakikitungo mo kay Sister Weng, PS, idagdag ko na si Sister Vicky kasi close sila lagi silang magkasama. PS ulit, sama mo na si ganito. Pakisama na yung senior youth. Na yayabangan ako sa kanila. Sino pa ba? Si Ana, lagi akong inubusan ng kanin. Sino pa ba? Makita mo, buong congregation nakasulat. Now, ang point is, gano'n na yan katagal? Kung kaya mong i-resolve mag-isa, no problem. Pero hindi nga, yun nga ang point eh. Yun yung point na restoration and reconciliation. We cannot do it alone. Paano yun, Pastor? Binigyan tayo ng ministry ng reconciliation. That is why, hindi ganun nagiging mabunga yung ministry. Hindi niyo po ba napapansin? Because tayo rin mismo, while we teach the gospel, we know the words, we have the knowledge, but when
itong taong to spoke na kaliwa, kakaliwa tayo. Pero pag nangusap si Bar Jesus ng kanan, kakanan tayo. Yes? Kaya ang panawagan ng Panginoon, because restoration is important, mga kapatid, ha? Sinasabi to sa atin, not to judge or condemn kung sino man sa atin, because lahat tayo dito, may tinatago tayo sa cabinet natin. Amen ba? Lahat tayo. Oo. Kaya nga bumili na kami ng baril. Oo, patawad po. Nung na-impluwensyahan ko ang inyong mga asawa, hindi ko po sinasadya. Paumanhin sa mga ginang ng tahanan. Paumanhin. Kung maraming gel blaster sa inyong sahig, pakiwalisan na lang. Pero, totoo lahat tayo meron. And something, kailangan yan i-restore ng Lord. Okay. Hindi ko po sinasabing kinakailangan fully restored tayo para i-launch tayo ng Lord. Ito yung maganda sa Panginoon, pinagkatiwalaan niya na tayo ng ministry na yan. Gusto lang niya ma-realize natin na kailangan natin yung tulong niya for us to be restored. Pinagkatiwala niya na yan sa atin. Hindi ko sinasabi pong hindi pinagkatiwala yan sa atin, ha? Even yung faith mo, pinagkatiwala na yan sa iyo ng Lord. Nagtitiwala sa iyo ang Lord na gagawin mo yung tama. Nagtitiwala sa iyo ang Lord na anuman ang mangyari, sa Kanya ka. Kaya pinapaalala sa atin to ng Panginoon, hindi para sirain yung faith natin, para malaman natin na malaki yung pangangailangan pa rin natin sa ating Panginoon. Amen? At hindi po siya nagpapabaya. Maniwala kayo sa akin, hindi siya nagpapabaya sa atin. Kasi kung nagpapabaya siya sa atin, alam niyo kung ano mensahe natin? Magpayaman. Kung nagpapabayaan Diyos sa atin, ang mensahe ko dito sa pulpito kung paano magpayaman. Madali lang yun, hindi ko na kailangan mag-aaral. Di ba? Recruiting ko kayo sa networking kung meron ako nun. Kung ganun lang, ha? Pero seryosong bagay yung pinag-uusapan natin. Kahit nasaan tayo, applicable. Kahit anong larangan, applicable. Mas hihirap. Ito, hindi ko po kayo tinatakot. Mas magiging mahirap. Magkano ang sardinas ngayon? Sino po yung kabibili lang ng sardinas? Cargo grocery lang. Magkano isang lata? 28. Sa tindahan po ito. Sa grocery, magkano? Papalo yan. Tataas po yan. Maniwala kayo sa akin. Papalo po yan. Kaya I admire and I encourage people, kung meron kayong mga passive income, continue to do it as long as alam natin na ginagawa pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po tayo pinapatigil ng Lord mag-work. Hindi po yun ang pinipreach natin dito. Tinuturuan po tayo ng Lord to strategize. Hindi tayo pinapatigil sa negosyo natin, pero tinuturuan lang tayo ng Lord dito to prioritize. Kasi mas maganda na tayo ay nagtatrabaho at naghahanap buhay kapartner natin ang Panginoon. Yes, siya talaga yung totoong boss mo eh. Yes, siya talaga yung totoong boss mo. He may put people sa'yo na maging leader mo, pero hindi talaga sila yung totoo mong boss. Ang totoo mo pong boss pa rin ay ang Panginoon. So always keep that in mind na hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man, humingi ka lang at siya ay magbibigay at sasaklolo sa'yo, boses lang niya ang pakikinggan natin. Hindi tayo maliligaw. Okay po? Hindi tayo mapapahiya. Mahihirapan tayo, magugutom tayo, yes. Pero hindi niya tayo papabayaan. Hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa.
So follow up sa camp, bibigyan ko